entering Davao City once again. Pero this time medyo mahaba-haba itong ano natin, ating biyahe, no? So from Ecolanda Bus Transport Terminal and Hall of Justice, pupunta tayo ng Ramon Magsaysay. So ibig sabihin madadaanan natin yung Sandawa Road, or also known as GE Torres, tapos Generoso Bridge, Pangkirohan, tapos Magallanes Avenue, or also known as Pichon Avenue, tapos sa same Recto Street, and yun, Ramon Magsaysay Avenue. So ito na yung Sandawa Road, SIR New Matina, Davao City. Pero ang kanyang official name ngayon ay GE Torres. Pala, tanong ko lang, bakit kaya binabago-bago yung change yung pangalan ng kalye sa Davao City? And also sa ibang lugar naman na, at sa mga nanonood naman ngayon dito na di taga Davao, let me know in the comment box kung kayo ba ay or yung lugar ba ninyo is din, binabago din ba yung mga lumang mga pangalan, change din ba? Dito sa Davao, dami mga kalye dito na kilala na pero binabago pa. For example, si Recto Street, dati yan Claveria. Tapos itong Magallanes Avenue, dati yan, I mean ngayon Pichon, di ba? Salis, dati Legazpi na ngayon. Iniego, dati Anda, di ba? Example lang yun. Itong gusali na yan, Davao Paragon, yes tama, Paragon Davao. So dito sa area na to, dito siya lang nagsusodo, no? Wala siyang kasama na tower, unlike sa same Recto sa may bandang Davao Global Township, marami sila na high-rise building. Ito sa Maylanang and Buhangin. Bantay lang.
ito na yung Bangkirohan Quirino Avenue. And liliko na tayo sa, ito na, welcome to Magallanes Avenue, na ngayon ay kilala na siya sa pangalang Pichon Avenue. Yung tuloy pala na daanan natin kanina ay Generoso Bridge. So parte pa rin ito ng Bangkirohan Public Market. Dito nagsisimula yung underground cabling system. Yan, likod ng City Hall, harap ng Magallanes Elementary School. So, mayroong ano ngayon, event, parang ano yata to, empleyado ng Davao. Okay. Kuryente dito, Pichon Avenue. And same recto na tayo. Yan. Ito yung pinakamataas, pinakamahaba na kalye sa Davao City na walang underground, walang head wires na makikita. Yan naman ang San Pedro Street. Wala ding wirings ng kuryente na makikita overhead. Astig tingnan, no? Ganda. So dito sa Pilipinas, Davao City pa lang talaga yung masasabing very active or yung talagang proactive. Basta sila yung Davao City pa lang yung nag-i-implement pa lang talaga, or basta grabe yung implemented na, no? May budget na talaga to dito. In fact, matatapos ay yung phase 4. Yun ang pang-apat ang Ramon Magsaysay Avenue. And right after matapos yung sa Ramon Magsaysay Avenue, to be followed na yung phase 5, 6, 7, 8, which is yun yung yan yung Ponciano. Sa next nito na kabilang kalye na ito, Ponciano. Tapos Quirino Avenue. Diba? Ang ganda na tignan, no? Sa amin sa Davao, kami mga taga Davao, medyo sanay na kami sa ganitong view, tanawin. We used to it since we experience it every day in a daily lives. Sa mga hindi taga Davao, talagang
first time sila makita ng ganitong kalye na walang gawad ng kuryente sa Pilipinas. Kasi sa Southeast Asia, parang Pilipinas pa lang yata ang merong ganito, which is happened na makikita sa Davao City. Ito na yung pang-apat na kalye sa Davao City na wala ka nang makikita overhead wires. Welcome to Ramon Magsaysay Avenue, na kilala talaga siya sa pangalang Ramon Viangorin. Diba? Karating na, no? Wala kang makikita kuryente. Diba? Oo na. Wireless. Pero itong Ramon Magsaysay na to, hindi pa naman siya 100% na underground cabling. Kumbaga parang ano lang, no? Kalahati lang. Diba? So, hanggang dito lang siya, oh, sa may Guerrero. At least, no? Kita na natin yung resulta ng ginagawa ng natin dito. Joint venture ng City Government of Davao and PLDT, Globe, Smart, ano pang mga telecommunication ba yan, and syempre ng Davao Light. Kumbaga implemented by City Government of Davao, and syempre wala silang choice kundi ang sumunod. May mga wiring sa dito. Soon. Kung pasin nyo sa kabila, wala nang wiring, oh. Ibig sabihin nyo sa gilid, wala ka na makikitang poste ng kuryente sa left side. So dito sa right side naman, meron ka pang makikitang poste. Diba may mga poste pa ng kuryente sa right side. Sa left side, wala na. So ibig sabihin, mga konting tiis lang at konting tiyaga na lang, matatapos din to dito. Yan ang pagka mayor na papalit sa naunang mayor ay hindi pupolitikahin ang mga projects na nakabinbin. Talagang pinagpapatuloy. Diba? We're done. Nakapagbiyahe rin tayo, ibig sabihin nakapag-vlog ulit, no? Hindi tayo mananawang mag-share ng magandang lugar, or hindi tayo magsawang mag-share ng lugar natin dito sa Davao City, kasi tunay din naman talagang kahanga-hanga, maganda, no, ang lugar natin. Something to be proud of, and ito yung legacy ng mga Duterte. Hindi ito magiging ganito kaganda ang Davao City
kung hindi dahil sa mga pamilyang Duterte, no, na talagang nilabanan nila yung yung kriminalidad, insurgency sa Davao City. Di bali nang mapuno sila ng kontrobersya, no? Pag-iinitan sila ng ng Commission on Human Rights at kung ano pang mga paipal, no? Mga nagmamagaling, mga hypocrites. Para lang talaga sa mga Davao City, sa mga taga Davao na magiging safe ang buhay ng mga taga rito. Malinis, wala kang makitang kalat. Kasi dito, may mga street sweeper din kami. Maliban sa disiplinado ang mga taga Davao, yung mga street sweeper, no, talagang andyan sila lagi, naglilinis. Wala sila ibang ginawa kundi magwalis araw-araw dahil binayaran sila ng posto. City Government of Davao. Diba? Kayo dyan, no? Mga nanonood nito na hindi taga Davao. So, kung kaya ng Davao City, kaya nyo rin siguro, no? Kung nagawa ng mga Duterte na pagandahin ang Davao City na dating ang Davao City dati in the 80s, no? Back in the 80s, even in the 90s early, I think, no? Pero bata pa ako nun. Hindi ko pa alam yung kaganapan. So, in the 80s, 70s, parang siya, no? Nicaragua. Para siyang Nicaragua of the Philippines ang Davao City. Not until dumating ang mga Duterte sa politics. Kaya yan, gumanda ang Davao City. Tsaka yung mga nasasabi na political dynasty, yung walang hindi binibigyan ng chance na mahawakan ng ibang politiko ang Davao City. Hindi naman totoo yun. Kasi dati nang pinahawakan ito ng ibang politiko, no? Si Benjamin de Guzman. Si Benjamin de Guzman, yung pumalit as mayor kay Rodrigo Duterte, no, kay Tatay Diggs. Pero wala, bumalik yung mga mga salot. Rampant, no, talamak yung kriminalidad nung si Ben de Guzman yung umupong mayor dito. That's 1997, 98, 99, mga ganong taon. So, yun. Ang ginawa ni Tatay Digong, bumalik siya sa pagka-mayor. Kasi kailangan niya i-save ang humanity. Kailangan niya i-save ang mga taga Davao sa mataas na crime rates. Ano masasabi nyo? Mga taga Davao, di ba? Ganda ng lugar natin, no? Galing, naka-proud na yung lugar natin is legasiya ng mga Duterte. So itong mga hindi taga Davao, sila yung nagrereklamo. Asar na asar sila sa mga taga Davao, no? Kasi nga bakit pa rin daw talaga natin binuboto ang mga Duterte? Syempre, ba't pa kami, we already have the best, no? Ang namin dito motto, we already have the best. We don't need change. Di ba? Ano pa bang kailangan gawin sa Davao City? Maganda na Davao City, okay na, mayaman, one of the wealthiest, among of those wealthiest city in the Philippines alongside with the richest cities in the Metro Manila. Sa assets, pasok. Sa GDP, pasok. Okay yung Davao City, wala nang hahanapin pa. Kaya si Carlo Nograles, kung magaling man siya na politician, kung kaya niyang pagandahin ang Davao talaga, na maganda na nga. Basta, kung kayong mga dyan, mga against sa mga Duterte at gusto nyong maging mayor ng Davao City ay si Carlo Nograles, kung kayo talaga ay taga-support at humahangat, believe na believe, kung ganyan ka lakas ang inyong guts at believe kaya Carlo Nograles na isang magiting at magaling na mayor, pwede naman